Isang napakagandang umaga mga kaparmas. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Kanina pa ako dito mga 30 minutes ago. Nagmuni-muni, tumambay muna. Ano ang plano? Paano natin itatanim yung ating papaya? Dahil malapit na tayong magtanim ng papaya. Kaya yung paligid ay nililinis ko dahil yung papaya ipapatanim ko. Iniisip ko kung arawan yung pagpatanim natin or tag 15 yung isa. 15 or 10 mga kaparmers. Isang papaya. Paano ba? Para patas ang laban. Ito pala yung aking red lady papaya. Ating okra, halos araw-araw tayong nag-harvest. Yung aking papaya mga kaparmers. Malalaki niya, pero mayroong iba mga pahabol. Oh. Yan. Pwede na ba ito yung tanim or kailangan pang palakihin pa? Ito yung mga pahabol natin. Kasi yung iba hindi na buhay. Yan. Yung iba dalawa. Pag hihiwalayin ko pa. Yung nilalagay ko kasi sa isang seedling cup, dalawang buto. Para pag hindi nabuhay ang isa, mayroong isang mabubuhay. Pero pag dalawa ang nabuhay, paghihiwalayin ko yan para magamit na dalawa. Meron ako dito mga native na papaya para pag nagkatay tayo ng manok, yan, meron tayo mga ganito. Marami to doon sa mga puro ng saging. Pero yung ating hybrid na papaya, doon ko ililinya, itatanim para maganda yung itsura. Ang pinaka number 1 purpose ko niyan is pagkain ng ating alaga. Mapadahon man, bunga at katawan, pagkain yan ng ating alaga. Pero sa dami na yan, mga 100 na puno siguro yan, baka makapagbinta tayo. Pag maganda yung kanyang bunga. So sisimulan ko muna magpakain sa ating mga alaga dahil meron tayong parating mamaya. Sino nga ba yung ating parating? Galing ito ng malayong lugar. Merong isa nga, taga Bicol. So shout out sa taga Bicol na gustong pumasok dito. Pasensya na, medyo malayo. Meron akong kinuha, taga Alang-Alang. Pero hindi naman yan talaga bantay dito sa farm. Ang gusto ko ay katulong. Parang masamang pakinggan, no? Katulong. Lahat naman parang katulong yan eh. Yung sales lady, yung mga manager, katulong din yan eh. Pinaganda lang yung bibigay ng pangalan sa kanila. Depende sa trabaho. Parang gano'n na lang. Ayan, pagmong nilaan. Katulong yan, katuwang sa iyong negosyo. So meron tayong partner na darating, marunong sa bulaklak, florist. Okay, kaya ko siya nagustuhan kasi marunong sa bulaklak. At the same time, sabi ko, pag medyo nahihirapan ako sa kalisod, ay tulungan mo ko dito sa farm. Sabi naman niya, wala akong problema. Pero ang pinaka main purpose doon is yung kanyang kaalaman sa florist. Dahil pagdating ng Valentine, busy. Hindi kakayanin pag mag-isa lang ho tayo. Kaya kumuha tayo ng backup. Wala naman halos ginagawa sa flower shop. Ako naman kaya ko. Kung ano-anong trabaho, tulong lang kami. Kumbaga, damayan lang ho kami. Katatapos ko lang mag grass cutter
Kanina pa ako mga alas 5:30 tapos na ako magpakain ng ating mga alaga. Umaga pa ako dito para makapag-grass cutter. Ubos yung kalahating litro. Kahapon yung kalahating litro na ubos. Ay dahan-dahan natin na ililinis. Malinis na yung paligid. Ang dating masukal. Walang pumapansin na lupa. So, ngayon, marami ng tanim. May mga alaga na. May triangle house na. Mayroon ng kuryente. Mayroon ng tubig, mga kaparmers. Ano ang pangalan mo, Brad? Jan. Oh, si Mr. Jan. Hello po. Yan po yung ating mga kasama. Dito siya natulog sa triangle house. Galing din ako dito kagabi. Late na ako makauwi. Tapos, ang aming sit-up nito, ang aming teamwork, siya yung mag-open ng flower shop. Kasi ang kanyang role, hindi siya tagabantay dito. Ang kanyang role is florist. Marunong siya sa flower maker. 56 years na siyang may experience sa flower maker. Pero ang kanyang edad ay 30 plus pa lang. Paano lang yan? Joke lang mga farmers. So, yun. Ang open ng flower shop alas 8. Alas 8 hanggang alas 5 ang duty niya. Pag alas 5 ako nang duty. Matatapos na ako dito. Tapos kami naman ng misis ang mag-duty doon sa flower shop. Pero pag may time naman, pupunta-punta ako doon. Since bago pa lang si Jan. Pero sabi ko dito, since nandito siya nakatira sa ating triangle house, alalay lang kung ano yung mga kunting gawain, yun yung aming gagawin. Okay ba yun, Brad? Okay na po. Dito siya natulog kagabi. Hindi daw siya makatulog dahil Nanidibago ako siguro. naninibago siya sa malaking tao dito. Wala, sabi-sabi lang yun. Namamahay lang. Kasi sa una, bago pala ako dito, yung mga tao dyan, nako, yun sa kapila, kaya lumipat yung kasi may malaking tao nung papakita. So yun, kasi sige lang, okay lang yan, kahit may malaking tao. Okay nga yan, para mabidyohan ko. Pero wala naman dito, para mas ganyan, kasi minsan na alas 3:30, alas 4, pupunta na ako dito. Maganda kasi pag umaga pa lang, meron na tayong nagagawa at maagang bumabangon. Nakaligo na ako, wala pa akong ligo. Kasi anong oras ako? Late na ako natulog kagabi din. Nag-edit pa ng video. Mag-aalas 12 na rin ako natulog. Mga alas 11 pa rin to siguro. Walol pa naman haulo pag hindi tayo nakaturog. Bubiyangan pag mata. Ay mo kay wala tayo magagawa mga kaparmers. Kailangan gumising kahit konti lang yung tulog. 5 hours lang siguro tulog ko. 5 hours at iyon. Kasi pumunta pa kami ng McDo kagabi. Yung McDo dito malayo. Napakalayo. Oo. Dito sa amin lugar turo-turo lang yung meron mga kaparmers. So ayun, pinakilala ko lang si Jan sa inyo. Yung bago nating Hello po. partner. So yan po yung ating mga kasama, isang florist. Hindi lang marunong sa gawain dito, kundi marunong din sa pagbubulaklak. Merong experience. Yan ang sinasabi na ang ating hinihintay, tamang tao. Hindi yung wala man lang experience kahit isa. Pagkatapos magpakain, matutulog na. Naku po. Pordoy tayo nito. Logi ang in-check. Giling na naman. Ngayon, meron na tayong panahon mag-focus dito sa ating mini farm, mga farmers. Dahil nandito naman si Jan, siya yung bahala sa pag-open sa flower shop. Sabi ko, kahit anong gawin niya, basta alas 8, automatic mag-open yung flower shop. Kasi pag hindi siya mag-open ng alas 8, may kaltas bawat minuto.
Bira lang ako karesan. Brad. Kuha mo siya. Sunod ko kaman ko ikaw. First day of training. Pero kahapon, nandito na siya kahapon. Kumbaga, tingin-tingin muna. Sabi ko kay Brad, 1 week muna. Kung gusto niya dito, wala akong problema. Pero pag ayaw niya, wala din problema. Nasa kanyang mga kamay, decision kung magtatagal siya dito. Ito, wala ako taga mga mahulos ka ba, yung mga gat, Brad. Ha? Grounding. Siyempre, pag nabasa yung ano, baka mag-ground. Ito para sa alagang native na baboy, mga kaparmers. Mayroon na itong grower. Naubusan ako ng puloid. Yung ibang mga alaga natin, nakakulong. Sinirado ko kahapon kasi pag saing si Janjan, magpainit ng tubig dyan sa may kusina natin, ang gulo. Pero ito yung mga alaga natin yung mga galing. Kahit nakasarado, nakakalusot. Ito yung para sa native pigs. Meron pang Madre de Agua yan. Itong para sa ating mga alagang native na manok, sasalang pa natin ng isang beses. Native na manok at saka Peking duck. Lagyan ko mo sa brad. Kandos na. Okay. Pwede na. Pangalawang salang. Ang gulo ng ating mga alaga. Ito yung itsura, oh. Pag nahaluan ng Integra, tapos 2 beses sa giniling, yan na po yung ating semi-organic na pagkain. Maliit lang yung ating mga alaga dito na pasaway dahil yung iba, sinirado ko yung pintuan pagpasok nila kagabi. Itong mga nasa labas, ito yung mga matitinik, lumulusot sa mga butas. Ito naman sarap.
hati-hati lang mga kaparmers. Kalahati dito sa mga native na baboy. Ayan yung magic sarap na pinanghalo natin. Ready na, pagkain sa ating mga alaga. Ito. Oh. Nandun yung may sisiw. Ayaw sumunod. Ito yung pinagputuran ng puno ng atipulo. Magandang pakainan ng ating alaga, mga kaparmers. Yung iba nandun, busy sa kakakain. Ako ang ilalagay yan. Wow, ilang gusto ko sa inyo. Walang kaarte-arte sa pagkain. Yun ang gusto ko sa inyo. Wala din kaarte-arte. Kaso nga lang yung isa nangihina naman sa gilid. Kaya matataba yung ating mga alagang heritage chicken dahil hindi lang pampaitlog yung ating binibigay. Meron din semi-organic na binibigay. Okay lang. Para sa Peking duck na ito. Mga farmers, nag-ayos ako ng grass cutter. Isang karga na naman ng gasolina. Unleaded yung ating gamit. Hindi premium kasi pag premium, mainit yan sa makina. Yan po yung aking mga natututunan pakunti-kunti. So totoo lang, wala naman akong experience sa mga ganito. Pero kung ano ang sira sa aking mga ginagamit, yan po yung nagtuturo sa akin para matututo ako. Nandun na yung ating partner, si Janjan. Pumasok na. Yung blade na ito mga ka-farmers, di ko alam. Maganda naman yung pagkakakabit. Bakit nagbabibrate? Siguro sa sobrang haba. So, ang gagawin natin ngayon dahil ito yung maganda na gamitin.
Meron kasi mga kahoy na ganito kalalaki yung mga kahoy. Kanyang kalaking kahoy. Kaya ito maganda. Tulad ng aking sinabi, wala akong kaalam-alam nito. Pero ngayon, alam ko na kung paano inaayos, paano mag-adjust. Yan. Yan. Ito tayo ng blade. Ito yung magandang blade. Yung sakop nito, medyo maliit lang sa sakop nito sa pagtabas. Pero ang kagandahan, talagang maganda sa pangputol sa mga kahoy, mga damo na makapal. Kailangan maganda yung pagkakaklip. Kasi pag hindi maganda yung pagkakalagay, maaaring mag-vibrate yung ating hawakan ng grass cutter. Yan po yung aking na-experience. Pag tabingi yung pagkakalagay ng blade, mag-vibrate. Masakit sa kamay mga kaparmers, nakakangalay. Nahulog yung patusok. Yan. Banata naman. Alas mga kamarmars. Kaya ito ang ginamit ko na blade dahil sa part na ito napakaraming sanga ng dimilina na hindi pa natatanggal. Kaya kung tumama man wala akong problema dahil matibay ang blade na ito. Nandito tayo sa puno ng kawayan mga kaparmars. Nagsindi ho ako sa puno ng kawayan. Pero merong isang kaparmers nagsabi wag daw papatayin yung kawayan dahil maganda sa view at malilim. Yung purpose ko sa pagsindi mga kaparmers, yung mga patay na dahon ng kawayan, yan lang po yung masusunog. Hindi yan mamamatay lahat. Kasi kung papatayin natin yan, mabilis lang yan. Napakaraming gulong na walang gamit dun sa harap ng aking shop. Hihingi lang ako. Pwede. So yung sinindihan ko, dahon ng dry na saging, yung mga ganito, yun lang po ang masusunog, yung kanyang dahon na dry na. Mabilis lang kumalat yung apoy niyan, kaya hindi mamamatay yung kawayan. Pag sibol yan ulit yung mga bago, matataba yan, pero makukontrol na natin, makikita na at para umalis dyan kung mayroong mga ahas. Yung kawayan na ito, napagdesisyonan ko na hindi na lang patayin, hindi na putulin dahil nga napakalaking tulong. Maganda dito dahil napaka lilim, malamig yung hangin. Dito lang naman ito sa may gilid, 3 puno lang ito. Pero doon sa mga iba, kailangan natin tanggalin dahil nakaka-istorbo na, hindi tayo nakakapagtanim ng ibang pananim. Dahil nga, ang tawag dito sa amin ay tambong. Iwan ko sa Tagalog yan kung ang tawag. Yung parang hindi na nasisikatan ng araw. Yung gulay, hindi natutubo at hindi bubunga ng maayos pag hindi masikatan ng araw. Yung sa kabila, nagsindi din ako.
Tambay muna mga kaparmers. Ayan. Mag-alas 9 na. Si Janjan yung nandun sa flower shop. Tinignan ni Papa kasi si Papa mamasaheros gamit yung kanyang inwaw, kanyang libangan. Umuta ako ng royal kay Majana. Wala akong dalang pera. Paminsan-minsan mga kapartners, ang patanggal ang stress. Hindi masamang magbisyo, basta tama lang, huwag sobra. Kasi minsan yung iba, grabe, hindi na mabubuhay pag walang umuusok sa bibig. Tayo naman, parang ginagawa lang natin yan yung pamparelax. Walang ginagawa, tapos na. Natapos ko lang mag-grass cutter. Mamaya, 2 di pala naman. Hanggang matapos, hanggang malinis lahat yung ating lupa. Yung mga sanga ng Jimelina na malalaki, balak ko magbayad ng tao, sila Kuya GR. 2 siguro, dahil mabigat. Ang lalaki niyan, mga kaparmers. Bubulok naman yan, pero medyo matagal na panahon. Mas mainam na tambakin natin sa isang tabi, yung malayo sa mga tanim, at doon natin dahan-dahan susunogin. Every time na pupunta tayo dito, umaga, hapon, sisindihan, hanggang maging abo. Tapos yung mga abo, yun yung ginagawa kong fertilizer sa ating mga puno ng saging, puno ng nyog, at yung ating okra. Magandang fertilizer yung abo para sa inyong kalaban mga farmers. Bumabalik yung taba ng lupa. Hindi po ako umaalis dahil hanggang dito mayroong mga patay, mga bulok na dahon ng kawayan, medyo makapal. Ayaw ko na masunog yung mga tanim natin katulad ng saging at saka yung nyog, lalo na yung coconut dwarf. Yung nyog natin, yun yung ating iniingatan dahil matagal natin na panahon inantay para umusbong, iningatan, hindi maubos ng kambing. Kaya malalaki na. Sayang naman kung masusunog, di ba? Bago ako malis, walang apoy yan. Malinis. Para ayos. Para pag naglinis tayo mga kaparmers, walang ahas dyan. Kasi hindi natin alam kasi may mga butas. Baka may ahas nakasuksok. Maganda yung pinadaanan muna ng apoy kahit sandali lang. At least kampante tayo na wala nang ahas, wala nang mangangagat. Kanina pa ako nag-iikot habang nagbantay ako ng apoy doon sa puno ng kawayan mga kaparmers. Hinahanap ko yung kawayan na may bulaklak. Sa mga nakakaalam, ano ba yung gamit sa kawayan na may bulaklak? Kasi bibihira lang tayo makakita ng kawayan na may bulaklak. Doon sa tatutong puno na makakapal, wala tayong halos makita. Ito yung part na ito. Ito yung inisprehan natin ng herbicide. Namatay siya. Meron parang maliit pero natatamad na ako mga kaparmers. Kaya ang ginagawa ko na lang, pakunti-kunti, tinatabas natin. Ito yung isang uno. Baka makachamba tayo ng kawayan na mayroong bulaklak. Napakaganda yan mga kaparmers. Makahanap kayo ng kawayan na mayroong bulaklak. Ayan ho daw ay napakagandang pampaswerte at hindi lang pampaswerte. Marami pang pwedeng paggamitan. Yung mga ninuno natin, yun yung mga nakakaalam. Natutunan ko yun sa mga matatanda sa una. Dipinsa daw yan sa ating sarili. Pwedeng isabit sa ating mga tindahan.
kawayan or bagakay. Ewan ko kung kilala niyo yung bagakay mga ka-farmers. Pag nakahanap kayo niyan, meron kayong sari-sari store, meron kayong tindahan, magandang isabit yan. At syempre, samahan din natin ang panalangin. Yan po yung ay mga kapangyarihan gawa ng Panginoon sa natural galing sa kalikasan.